Sa lahat po ng mga tao na tumataan sa buong sanlibutan, buong kagalakan po nating patuloy na tanggapin ang pagbati buhat sa Espiritu Santo sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo, kapayapaan na isumating lahat. Amen. Nakagagalak isipin mga kapatid at mga kaibigan na tayong lahat ngayon sa panahon ng katapusan ng sanlibutan ay ipinaghanda ng ating Panginoong Diyos ng natatanging araw upang patuloy nating alalahanin ang kanyang mga kagandahang loob na ipinamala sa ating lahat magbuhat pa sa pasimula hanggang sa panahong darating. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Kaya sa katuparan ng mga propesiya na nakasulat sa Aklat ng Buhay, dito'y binigay sa atin ng Panginoon ang pagkaunawa na ang bayang itinayo ng Panginoon ng kanyang iglesia ng banal na bundok ng Zion sa katuparan ng propesiya ay natala sa bansa ng Pilipinas bilang isang non-profit organization. Nag-iisa lamang po ang bayan ng ating Panginoon. Ito'y may natatanging pangalan. Ito'y may natatanging pangalan o pagkakakilanlan. Ito ang banal na bayan ng Panginoon na nakasulat sa Aklat ng Buhay. At ito ay mayroong nag-iisang guro sa makatwid bagay ang ating Panginoong Jesucristo. Tayo po bilang bayan ay nakasugpong sa nag-iisang puno lamang, kung gayon tayo hindi nasasaklaw ng anumang uri ng organisasyon o institusyon na nakatala dito sa Pilipinas. Bagkus tayo ay nakasugpong sa isang puno at ang punong ating kinasusugpungan mga kapatid at mga kaibigan ay walang iba kundi ang ating ministro, ang ating Panginoong Jesucristo. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Kaya't patuloy na buong kagalakan na sa natatanging araw na inihanda ng Panginoon para sa atin, patuloy tayong may pagkakataon na gunitain ang mga bagay na sinalata niya sa pamamagitan ng mga banal na propeta. Alinsunod po sa salita ng Panginoon na ang pagpapahayag upang dumating sa atin ang unawa o ang liwanag, kinakailangan mga kapatid at mga kaibigan ng ating pagpapahayag ay naayon sa kautusan at sa patutuo. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Magbigay po tayo ng halimbawa mga kapatid. Ang mismong guro mga kapatid, ang ating Panginoong Jesucristo ang bigay na isang napakadakilang halimbawa kung paano niyang sinalita ang mga bagay ayon sa kautusan at sa patutuo. Pakinggan po natin ang isang eksena, ang isang tagpo na naganap sa aklat na nasusulat po sa Aklat ng Buhay. Ito po yung panahon na ang Panginoong Jesucristo ay mapagtagumpayan ang tukso ng diablo sa loob ng 40 araw. Ganito po ang sumunod na eksena, mga kapatid at mga kaibigan. At siya'y napa sa Nazaret, ang ating Panginoong Jesucristo, na kanyang nilakhan. At ayon sa kanyang kaugalian, mga kapatid at mga kaibigan, siya'y pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat. Maliwanag po mga kapatid at mga kaibigan, pumapasok po ang ating Panginoong Jesucristo sa mga sinagoga tuwing araw ng Sabat. Ito po yung natatanging panahon ng pangingilin. Kagaya ng sa atin ngayon mga kapatid at mga kaibigan, ano po ang sumunod na eksena? At nagtindig upang bumasa. Bumasa po ang ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid at mga kaibigan. Alalahanin po natin ang kautusan na ang ating pagpapahayag. Kinakailangan po sa kautusan at patutuo. Bilang halimbawa naman, ginampanan po ito mismo ng ating Panginoong Jesucristo. Ano po ang nangyaring sumunod? At ibinigay sa kanya ang aklat ng propeta Isaias. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Maging mapagsubaybay po tayo mga kapatid sapagkat dito natin masusumpungan ang kalooban ng Panginoon. Ano po yung ibinigay sa kanya mga kapatid at mga kaibigan? May naglilingkod po ron sa sinagoga. Ano po yung nangyari? At ibinigay sa kanya ang aklat ng propeta Isaias. Isipin natin mga kapatid at mga kaibigan, doon pa lang sa tagpo na ang Panginoong Jesucristo ay pumasok sa sinagoga. Kinilala na niya ang kautusan na nasusulat sa aklat ni Propeta Isaiah. Ano po ang nilalaman ng aklat na yan? Iyan po ang patuloy nating pagbubulay-bulayan, mga kapatid at mga kaibigan. At binuklat niya ang aklat na nasumpungan niya ang dakong kinasusulatan. Saan po nagbase ng pahayag ang ating Panginoong Jesucristo? Sa aklat po ni Propeta Isaiah. Yun po ang binuklat ng Panginoon at doon po sa aklat din yun, nasumpungan niya ang kinasusulatan. Ganito po ang pahayag mga kapatid at mga kaibigan, patuloy po nating pakinggan at tunghayan. Ganito po ang nasusulat mga kapatid. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon
sapagkat ako'y pinahiran niya upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga dukha. Ako'y sinugo niya upang itanyag sa mga bihag ang pagkaligtas at sa mga bulag ang pagkakita, upang bigyan ng kalayaan ang nangaapi, upang itanyag ang kaaya-ayang taon ng Panginoon. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Napakadakilang tagpo na patuloy na ibinabahagi sa atin. At ayon sa kautusan ng Panginoon, sasaliksikin natin sa aklat ng Panginoon, ano yung kinalalagyan ng kasulatan na yun? Nasaan yung kasulatan na yun na binasa ng ating Panginoong Jesucristo? Alinsunod sa kautusan at patotoo, yan po ay masusumpungan natin sa aklat ng Isaiah chapter 61 verse 1. Ganito po ang sinasabi, mga kapatid at mga kaibigan. Ang Espiritu ng Diyos ay sumasa akin, sapagkat pinahiran ako ng Panginoon upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga maaamo. Kanyang sinugo ako upang magpagaling ng mga bagbag na puso, upang magtanyag ng kalayaan sa mga bihag, at magbukas ng bilangguan sa nangabibilanggo. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Kung patuloy po nating susubaybayan, mga kapatid at mga kaibigan, ipagpatuloy po natin sa verse 2, ganito po ang sinasabi, upang magtanyag ng kalugod-lugod na taon ng Panginoon at ng kaarawan ng panghihiganti ng aking Diyos, upang aliwin yaong lahat na nagsisitangis. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Ano po yung susunod na pahayag? Upang iukol sila na nagsisitangis sa sayon. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Upang iukol sila na nagsisitangis sa sayon. Upang bigyan sila ng putong na bulaklak, nakahalili ng mga abo, at ng langis ng kagalakan, nakahalili ng pagtangis, ng damit ng kapurihan, nakahalili ng kabigatan ng loob, upang sila'y matawag ng mga punong kahoy ng katwiran na pananim ng Panginoon, upang siya'y luwalhatiin. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Napakadakilang bagay na ibinahagi sa atin ng Espiritu kung papaanong kinalala, kung papaanong kinilala ng Panginoon Jesucristo ang propesiya na masusumpungan sa aklat ni Propeta Isaiah. Hindi ba dapat, mga kapatid, na bilang tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo, masumpungan din tayong kumikilala sa mga bagay na sinilita ng Panginoon sa pamamagitan ni Propeta Isaiah? Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Kung mismong ang guro ay kumilala, marapat, mga kapatid at mga kaibigan, nakilalanin din natin ang Propeta Isaiah, sapagkat pawang ito ang kalooban ng Panginoon. Na bilang halimbawa, binasa ng Panginoong Jesucristo ang propesiya at ito'y pinatutuhanan niya. Siya mismo ang nagpatotoo. Mayroon po bang katotohanan ang mga bagay na nasusulat sa aklat ng buhay? Mga kapatid at mga kaibigan, tayo pong lahat ay tinawag upang magsaliksik sa iyo mismo, sa puso't isipan mo. Sasabihin ng Espiritu na pawang lahat ng nadidinig mo sa iglesia ng banal na bundok ng Sayon ay kalooban ng ating Panginoon. Ngayon, mga kapatid at mga kaibigan, kung tayo umaawit sa Panginoon, kanya bang kalooban? Kinilala ng Panginoon Jesucristo ang propesiya ni Propeta Isaiah. Sino ba yung propeta na nagsabi na lahat ng pinagtutubos ay magsisiparong nag-aawitan sa Sayon? Hindi ba't ang Propeta Isaiah rin, mga kapatid at mga kaibigan? Kaya sa ating pag-aawitan, tunay nga, mga kapatid at mga kaibigan, na ang ating pag-aawitan ay ayon sa kautusan at ngayon ating pinatututuhanan na mayroong tunay na bayan na hinirang ayon sa kasulatan na ating pinagbubulay-bulayan ngayon sa panahon ng katapusan. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, patuloy nating ibalik ang kapurihan, ang kaluwalhatian sa ating Panginoong Diyos na humirang sa ating lahat bilang kanyang dakila at banal na bayan. Ang Diyos ang humirang ng bayan. Patuloy natin ipahayag, mga kapatid. Ang Diyos ang humirang ng bayan, nakasagdalan ng kagandahan, at dito siya'y tatahan, magpakailan paman, sapagkat kanyang iibig
pahingahan. Inilagay niya ang haring pinagsasalikan sa banal na bayang hirang ng ating dakilang Panginoon. Pinupuri siya at sinasamba. Inaawitan siya ng mayroon pasasalamat ng lahat ng kanyang pinagtutubos. Tayo ang bayan niya, mga tupa ng kanyang pastulan, ang banal na bundok ng Sayon ng ating Panginoon. Patuloy tayong mga galak na magpuri sa ating Panginoon Diyos. Buong kaluluwa nating purihin ang ating Panginoon Diyos. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Patuloy nating galak na ipahayag, mga kapatid. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who redeemed thy life from destructions, who healed all thy diseases, who forgive all thine iniquities, who crowned thee with loving kindness and tender mercies. Bless the Lord, oh my soul. O Lord my God, Thou art very great. Thou art clothed with honor and majesty. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Thou art clothed with honor and majesty. Thou art clothed with honor and majesty. Hallelujah. Patuloy nating purihin ang Panginoon ng mga Panginoon, ang ating Panginoong Kristo na nahayag sa ating puso't isipan. Great and marvelous are thy works. Patuloy nating ipigalak na awitin, mga kapatid. Great and marvelous are thy works, Lord God Almighty. Just and true are thy ways, thou King of saints. Who shall not fear
just and true are thy ways, thou King of saints, thou King of saints, thou King of saints. Patuloy tayong dumalangin sa ating Panginoong Diyos. Dakilang Diyos Ama, ang nag-iisang Diyos na tunay, na tapat sa kanyang pakikipagtipan sa kanyang bayan. Tunay nga, Panginoon, na patuloy namin itinataas sa iyo ang aming pagpupuri, ang aming pagtakila, pagluwalhati at pagsamba sa iyong damong tukan sa sangkalangitan. Salamat, Panginoon, nagagal kami sapagkat patuloy mong pinatututuhanan sa aming puso at isipan, na alinsunod sa kautusan at totoo, tunay na itinindig mo ang iyong bayan, sapagkat ayon sa mga bagay na nasusulat sa aklat ng buhay, luluwalhatiin ka ng iyong mga hirap sa isang bansa na kung saan ang mga lupain ay hinahati ng mga pulo ng mga dagat, at gayunay nasupungan sa bansa ng Pilipinas ang iyong bayay na itala, ang iglesia ng banal na bundok ng Sayon, bilang isang hain na napakadakila sa buong sanlibutan sa ikaliligtas ng lahat ng sasampalataya. Amen. Salamat, Panginoon, sapagkat itinayo mo ang iyong mga hirang upang salitiin ang iyong dakilang katwiran, upang ang lahat ng mga bagay ay maisakatuparan ng naayon sa iyong dakilang katwiran. Amen. Salamat, Panginoon, sa gawain sa ministeryo ng banal na bundok ng Sayon. Patuloy na ang lahat ng mga bagay ay tinitiwala namin sa iyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon na manlubos. Ang lahat ng mga kapatid ay magsipagsabi ng Amen. 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 Isang napakadakilang araw po ang aming pinaabot na pagbati sa lahat ng mga listeners, sa lahat ng mga participants, sa lahat ng mga leading followers ng Panginoong Jesucristo. Pinaabot namin yung pagbati namin na kapayapaan po ay sumaating lahat bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli ng ating tunay at iisang Diyos na tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Ang layunin po niya sa lahat ng mga tao sa buong mundo, ang layunin po niya sa sa Book of Acts chapter 28 verse 31, ipangaral po yung kanyang kaharian, ipangaral yung kanyang katwiran sa buong sanlibutan, at itinuturo ang lahat ng mga bagay na naaayon, tinuturo ang lahat ng mga bagay na nauukol sa pamamagitan ni Jesucristo na ating tagapagligtas. Amen po ba tayo riyan? Amen. Itinuturo, ipinapangaral yung ating ipinapangaral yung katwiran ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo, na paniniwalaan natin yung sinabi sa mga banal na propeta na nangyari yung sinabi. Amen. Humirang ng mga banal na apostol ng Kordero, humirang ng mga apostol ng Kordero na magpapatunay at magpapatotoo sa mga gaganap at sa mga maniniwala na kung paano ang mga banal na apostol ng Kordero na hinirang at pinili at tinawag na ginawang mga banal na apostol, na sinaksihan nilang lahat yung mga bagay na hula ng mga banal na propeta, at sila po ay inutusan na mangaral at humayo sa lahat ng mga bansa at bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo ang maraming bansa sa buong mundo. Amen. Nagigets po ba natin? Amen. Amen. Nakapaloob tayo sa layunin ng hula ng mga banal na propeta, na ang tagapagligtas natin ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta na paniniwalaan natin. Sangayon po ba tayo ron? Amen. Amen. So ano po ang sabi doon sa aklat ng Juan? Chapter 5, verse 39. Ano po nakalagay doon? Pagbasa nga po. Ito po, saligsigin ninyo ang mga kasulatan, sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan, at ang mga ito ay siyang nagpapatutuo tungkol sa akin. Balikan po natin.
Bulay-bulayin po natin. Ano po utos sa atin? Saliksikin ninyo. Hanapin ninyo sa banal na kasulatan sapagkat nalalaman ninyo na kayo ay may buhay na walang hanggan na nagpapatotoo sa Panginoong Jesucristo. Maliwanag po ba saan natin sasaliksikin? Sa banal na kasulatan, hindi naman sa ibang aklat eh. Amen po ba tayo ron? Amen. Di napakadakila po nung ipinahanap sa atin sa banal na kasulatan. Hindi tayo inuutosang maghanap kung saan saang aklat. Maliwanag po ba? Amen. Naka-justified. Nakaayos na yung hahanapin natin sa banal na kasulatan. Maliwanag po ba sa atin? Kaya tayong lahat iniimbitahan eh. Dahil pagka binuksan natin sa aklat ng Galatia chapter 4 verse 3 and 4 na alipin tayo ng sumpa ng kasalanan buhat sa pasimula hanggang sa kawakasan. Kaya tayo iniimbitahan lahat upang tayo tubusin na sa mga walang kabuluhang lakad ng paniniwala ng sanlibutan. At inihahanda na tayo sa paniniwala upang tayo magsitanggap ng pangako ng buhay na walang hanggan na mga tagapagmana ng kanyang pangako na inilaan sa langit. Naunawaan mo ba natin yung gaganap, yung tutupad, yung maniniwala? Sino ho ba ang naghanda o nag-be-prepared ng maluwalhating kaharian? Tao ho ba? Sino ho ba ang naghanda sa langit ng tahanan ng dalisay na relihiyon o dalisay na kaharian? Ang katawan ng Panginoong Jesucristo, ang maluwalhating iglesia. Amen po ba? Binubuklod tayo sa paniniwala na tinatawag tayong lahat at iniimbitahan upang tubusin niya sa mga pasimulang tubusin niya tayo sa pagkakaligaw ng maling lakad ng paniniwala. Naunawaan niyo po ba, mga kapatid at kaibigan? Sandali lang, pakinggan niyo ito at huwag niyong tatanggihan ito. Nasa panahon na tayo ng kawakasan, last days na po. Binuksan na ang aklat ng buhay na kordero sa iglesia ng bundok ng Sayon. Mayroon hong patotoo. Ano ang sabi kanina doon sa John chapter 5 verse 39? Saliksikin ninyo sa banal na kasulatan sapagkat sapagkat iniisip ninyo na mayroon kayong buhay na walang hanggan na nagpapatotoo sa Panginoong Jesucristo. Naunawaan po ba natin yung kaligtasan? May patotoong paniniwalaan. Iginawa tayo ng everlasting character na paniniwalaan na tayo pinipisan ng kanyang karunungan. Amen po ba? Amen. At tayo namang pinipisan niya sa paniniwala na saksi sa pagkabuhay niya maguli. Yan po yung tatak ng binhi ng patotoo na iniukit sa puso at isinulat sa isip natin na hindi mawawalay sa labi natin at mga angkan at lahi natin. Ilan man ang tawagin niya sa silangan, kanluran, timog at hilaga. May tatak ng binhi ng patotoo na saksi sa pagkabuhay na maguli, yung mga iniimbitahan niya na tinutubos niya sa maling lakad ng paniniwala. Amen po ba tayo ron? Amen. Naunawaan po ba natin yung pagsasaliksik sa banal na kasulatan? Meron tayong paniniwalaang patotoong ginawang halimbawa ng ating tagapagligtas. Kaya tayo umaawit ng the great and marvelous are thy works, Lord God Almighty, just and true are thy ways, thou King of saints, who shall not fear thee, O Lord, and glorify thy name. For thou only art holy, for all nations shall come and worship before thee, for thy judgment are made manifest. Naunawaan po natin, Amen. hindi po kayo makakamba rito, wala pong bayad dito. Amen po ba? Amen. Hindi po pinababayaran itong naririnig na ipinapahayag sa social media na paniniwalaan natin upang makatyak na tayo sa kaligtasan bilang mga watchman servant.
Ipamuhay natin itong katwiran na naririnig natin sa social media na ipinapangaral na walang bayad. Meron tayong patotoong paniniwalaan na tayo yung mga watchman servant na nag-iintay sa muling pagparito ng ating tagapagligtas. Ipinagtangi na tayo ng last days upang paniwalaan na natin yung hula ng mga banal na propeta. Ang tagapagligtas natin, ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta na pinagtibay at pinatotohanan at ipinangaral ng mga banal na apostol ng Kordero sa maraming mga bansa, nationwide, worldwide, ang Ebanghelyo. Amen po ba? Amen. Nakakapi po ba natin? Dinggin po natin mabuti, unawain po natin mabuti. Sa pulo ng mga dagat, luluwalhatiin ang Diyos ng ating mga ninuno. Ang Diyos ni Father Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Naunawaan po ba natin, tayo yung mga nalalabing tagapagmana ng kanyang pangako rito. Tayo ang sarili niyang mana. Amen po ba? Amen. Tayo yung magsisisi sa mga walang kabuluhang lakad ng paniniwala. Tatakasan natin yan. Nasaliksik po ba natin yung katotohanan na paniniwalaan natin na iginawa tayo ng everlasting character na paniniwalaan ng ating tagapagligtas? Kaya isinugo yung tagapagligtas natin sapagkat ang Panginoon Diyos ay magbibigay sa inyo ng tanda. Isang babae magsisilang ng isang lalaki na tatawaging Emmanuel, sumasa atin ang Diyos. Sumasa atin ang Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo na paniniwalaan natin ngayon na natidinig natin sa social media. Amen po ba? Amen. Yan po yung John 3:16. So love the world that He gave only begotten Son, but whosoever believe in Him shall not perish but have everlasting life. Paniniwalaan natin yung ibinigay na tanda ng Panginoon Diyos sa ating lahat ngayon. Bakit po ba nagbigay ng tanda na paniniwalaan natin? Kaya tayo naalipin na sumpa ng kasalanan nabiktima ni Satanas buhat sa pasimula si Eva. Nadaya ni Satanas si Eva. Si Eva po, kaya tinawag na Eva, si Eva ang ginamit na ina ng lahat ng lahi ng tao hanggang kawakasan. Pagdating sa Genesis chapter 3, verse 20. Kaya si Eva, tuwing magsisilang siya ng anak, nagdurusa siya. Si Adam naman, isinumpa na si Adam sa katas ng kanyang pawis, mabubuhay siya. Magpapagal si Adam para mabuhay siya sa mundo. Maghahanap buhay si Adam. Si Satanas naman, isinumpa ng Panginoon Diyos, yung dibdib ni Satanas ang ilalakad ni Satanas sa alabok, at alabok din ang kakainin ni Satanas, mauwi rin sa wala. Saan nagtago si Satanas? Sa mga bagay na nakikita natin, kaya maging aware po tayo ngayon. Amen po ba tayo? Amen. Mga kapatid at kaibigan, Amen. natural lang na masaktan tayo ngayon. Tanggapin natin. Kaya tayo nasasaktan alipin tayo na sumpa ng kasalanan ng sanlibutan Yan ang pagsisihan natin ngayon. Magpakalalaki tayo ngayon. Magpakababae tayo ngayon sa paniniwala. Kung iniibig natin ang Panginoong Jesucristo, bibigyan natin siya ng kaluwalhatian at karangalan sa pagsunod natin, sa pagtupad natin. Pakiramdaman natin yung sarili natin ngayon. Nararamdaman po ba natin yung sarili natin ngayon? Bay, huwag tayo magnasa sa mga bagay na nakikita. Evaluate na natin yung nangyayaring kalamidad sa buong mundo. Napanood nyo ba yung nangyayari sa Europa? Nagliliyam na ang bansang Europa sa matinding init. Ano ang daing ng mga tao ron? Ano kabuluhan ng mga pinaghirapan nila, yung mga pinagsakripisyohan nila? Nawawala na ng kabuluhan. At sa iba't ibang panig ng mga bansa, pagka dumarating yung tag-ulan, ano nakikita natin? Nagsisibaha nagkakaroon ng bahang malalaki. Nakikita natin yung mga pinagpagalan, yung mga pinagsakripisyohan, yung mga ipinupunda. Nakikita natin, inaanod na lang ng tubig nauuwi na sa wala. Kaya anong bilin sa atin? Saliksikin ninyo sa banal na kasulatan, sapagkat iniisip ninyo na mayroon kayong buhay na walang hanggan na nagpapatotoo sa pamamagitan ni Jesucristo na ating tagapagligtas. Saan ho natin sasaliksikin yung buhay na walang hanggan?
sa pagpapatotoo natin sa Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. Na-evaluate na ba natin yung maraming relihiyon? I-download natin i-upload natin yung Bible natin sa gadget natin. I-write nyo ang Iglesia ng Bundok ng Sayon. Patutunayan ng Panginoon Diyos sa kanyang covenant. Ito ang pagbatayan natin ng timbangan ng ating paniniwala at sukatan at ruler ng ating pananampalataya. At ito ang katarungan ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus, yung kanyang covenant. Amen po ba? Amen. Makikilala niyo yung mga unrighteous kingdom. Makikilala niyo yung mga unrighteous religion. Na-evaluate po natin. At makikilala nyo yung righteous kingdom. May pangalan, nakarecord sa langit. Iglesia ng Bundok ng Sayon. Saan tayo ikinomber? Ikinomber tayong lahat sa paniniwala, kaya iniimbitahan tayong lahat ngayon na walang exempted sa imbitasyon ng Panginoong Jesucristo. Nagtangi na siya ng natatanging araw upang tayo'y mangilin at mamahingan at magsisinat. Takasan na natin yung hindi aral ng Panginoong Jesucristo. At maunawaan natin yung aral ng Panginoong Jesucristo dahil ang Panginoong Jesucristo ang hula ng mga banal na propeta na siya ang gumawa ng everlasting character na paniniwalaan natin, na gumawa siya ng patotoo na paniniwalaan natin, na yung patotoo na ibinigay na pinakatanda na sumasa atin ng Panginoong Jesucristo sa pagpupulong natin. Inaalala natin yung sacrifice on the cross, yung kamatayan niya sa cross, nung inilibing siya ng 3 araw at 3 gabi. Pinatunayan ng Diyos Ama yan sa buong mundo, sa maraming mga bansa. Amen po ba? Amen. Narinig natin kanina, binasa ni Propeta, binasa ng Panginoong Jesucristo yung aklat ni Propeta Isaias. Amen. Upang papatunayan ng Panginoong Jesucristo yung hula ni Propeta Isaias. O di ba si Propeta Isaias din ang binigyan ng tanda ng Panginoon Diyos na nagbibigay siya ng tanda doon sa mga magkakatipo na naroon sa kalagitnaan natin ng tagapagligtas natin sa pamamagitan ng hula ng mga banal na propeta, na siya yung naggumawa ng halimbawa ng patotoo na paniniwalaan natin. Amen po ba? Amen. Di ba mapalag ng bansang Pilipinas na may isang Diyos na tunay na niluluwalhati at dinadakila natin, na sinasamba natin sa espiritu at katotohanan bilang mga saksing tapat sa pagkabuhay niya maguli? Di po ba dito matutupad ang hula ni Propeta Isaiah sa Book of Isaiah chapter 24 verse 15, na luwalhatiin ninyo ang Diyos ng Israel, ang Diyos ng ating mga ninuno, ni amang Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Hallelujah! 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 Purihin ang isang Diyos na tunay ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli ng ating tagapagligtas. Na-evaluate na ba natin ang napakaraming relihiyon na thousands of religions sa kompetisyong nangyayari ngayon? Amen. Kaya i-upload natin yung Bible natin, ang gamit naming Bible, King James Version International Bible At gamitin natin timber at measure at ruler at covenant ng Panginoon Diyos. Dito natin mariresearch lahat ang katotohanan at karunungan. Amen po ba? Amen. At sa kompetisyong nakaganap ngayon, para maklarify natin yung tunay na relihiyon, high-tech na tayo ngayon. Mabubuko na ngayon yung mga unrighteous pastors. Amen po ba tayo riyan? Amen. Iminumula tayo sa katotohanan Natural lang na masaktan o ma-offend tayo. Huwag niyong tatanggihan ito. Nasa panahon na tayo ng kawakasan. Wala hong bayad dito. Wala tayong magiging dahilan dito. Dahil yung naririnig yung inihahayag sa social media na saliksikin natin, at kung maunawaan na natin ilagak natin ang tapat yung paniniwala natin, nasaksi tayo sa pagkabuhay niya maguli, nagpapatotoo tayo sa napakadakilang halimbawa ni ginawa niya na paniniwalaan natin, upang makatyak tayo na watchman, servant tayo, na sa muli niyang pagparito daratnan tayong nabubuhay tayo ng may pananampalataya na nagpapatotoo tayo sa hula ng mga banal na propeta.
at sinaksihan ng mga banal na apostol ng Kordero ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Saan nyo narinig yung may patotoo na save yung maniniwala? Sa iglesia ng bundok ng Sayon na itinayo ng Panginoong Jesucristo sa paniniwala na ipinaganda ng tahanan sa langit, na lahat tayo ay bunga sa pagkapanganay, ilan man ang tawagin niya sa silangan, kanluran, timog at hilaga. Alin hong bansa ang nakalulugod sa Panginoon Diyos ngayon na nagtitipon sa paniniwala? Meron o ba mababasa sa mga nagsasaliksik ng banal na kasulatan? Meron o bang mababasa sa mga nagsasaliksik ng banal na kasulatan na sa bansa ng Pilipinas? Nalulugod ang Panginoon Diyos ng Israel, ang Diyos ng ating mga ninuno. Meron po ba? Amen. Sundan nyo kami, pakibasa natin sa Book of Acts chapter 10 verse 35. Kundi sa bawat bansa, siya na may takot sa Kanya at gumagawa ng katwiran ay nakalulugod sa Kanya. Ano ang sabi dito? Ito, application ng pananampalataya ng mga banal na apostol ito eh. Ito ho ang katangian at pagkakakilanlan ng iglesia ng banal na bundok na Sayon na nakatala sa langit, rehistrado na sa langit. Amen po ba? Amen. Kaya hindi tayo malulugi rito sa lahat na magiging participants ng Panginoong Jesucristo na mayroong patotoong paniniwalaan. Watchman, servant tayo ng ating tagapagligtas. Katiwala niya tayo rito sa madilim na sanlibutan. Nakikibaka tayo sa mga iba't ibang uri ng lakad ng paniniwala. Amen po ba? Amen. Nakilala niyo yung katangian ng bundok ng Sayon. Galing sa kapighatian, nakikibaka sa paniniwala sa mga dayang aral ng sanlibutan. Nasa kompetisyong nangyayari ngayon. Amen po ba? Amen. At dito sa bansa ng Pilipinas, nangyari yung hula na sinabi ng Panginoon Diyos kay Propeta Isaias na dito luluwalhatiin ng Diyos ng Israel sa pulo ng mga dagat. Here in the Philippines. Kaya sa lahat ng pagpapaunawaan ng Panginoong Jesucristo, magkaisa tayo ng espiritu ng paniniwala na tayo yung nakalulugod na sumasamba sa espiritu at katotohanan na hinahanap ng ating Ama. Yung mga tunay na mananamba sa espiritu at katotohanan, magpatotoo tayo at saksi tayo sa pagkabuhay na maguli na ginawa ng ating tagapagligtas, yung katotohanan paniniwalaan po natin. Sinabi niya, ang sumasampalataya hindi mapapaya sa muli niyang pagparito eh. Sinasampalatayanan mo ba yan, kapatid at kaibigan? Gusto mo ba makatanggap ng award ng buhay na walang hanggan? Manindigan tayo. Paniwalaan natin yung sinabi sa mga banal na propeta na pinagtibay at pinatutuhanan ng mga banal na apostol ng Kordero. Galing sa kapaghatian yung mga bibigyan ng gantimpala, ng crown, ng buhay na walang hanggan. Kaya nalulugod ang Panginoon Diyos sa bansa ng Pilipinas eh. Dito siya luluwalhatiin, dito natupad yung sinabi niya kay Propeta Isaias eh. Amen po ba tayo ron? Amen. At alin mang bansa na kumilala sa Panginoong Jesucristo na magpatotoo sa pagkabuhay na magmuli, nalulugod siya. Nationwide, worldwide, all over the nation, in the seventh continent. Nasuri niyo na po ba? Na-evaluate na po ba natin? I-upload natin yung Bible natin sa gadget natin. Gamit naming Bible, International King James Version. Lilitaw dyan, Iglesia ng Bundok ng Sayon, ang lumitaw na kaharian sa pulo ng mga dagat. Tatupad yung hula ni Propeta Isaias dito sa pulo ng mga dagat. Here in the Philippines, sa perlas ng silanganan. Kaya magkaisa tayo ng paniniwala at ipanalangin natin yung 17th President Bongbong Romualdez Marcos sa kanyang pamumuno. Dahil talaga napakarami niyang aayusin sa kanyang pamumuno sa ating bansang Pilipinas, sa inang perlas ng silanganan. Sa perlas ng silanganan sa ating bansang Pilipinas. Idalangin natin yung pamumuno niya, yung kanyang mga kabinete, yung kanyang pamilya, sa kanyang pamumuno sa bansa ng Pilipinas. Sang-ayon po ba tayo ron? Amen. Talagang napakarami ng problema ng ating bansa. Para yung ating presidente ng Republika ng Pilipinas pagkalooban siya ng karunungan na sa pamamahala niya meron dumadalangin sa ating bansa at merong mga
naniniwala sa ating Panginoong Jesucristo na nagpapatotoo sa pagkabuhay niya maguli. Kung hiwalay tayo sa katwiran ng pagkabuhay niya maguli, wala tayong magagawang lahat. Amen po ba? Amen. Ginigising tayo sa katotohanan. Naunawaan po ba natin, mapalad yung ating bansa na may isang Diyos na tunay na pinaniniwalaan na nagpapatotoo tayo na ang ating tagapagligtas ang ibinigay na tanda sa paniniwala natin dahil maraming nagsipagtayo ng mga bulaang relihiyon sa panahon ng kawakasan, ginamit ang banal na kasulatang pandaraya sa mga pusong walang malay, ginawang komersyo ang banal na kasulatan. Amen po ba? Kung tunay na tayo, Pastor, ipaghiyawan natin sa social media hula ng mga banal na propeta. Paghiyawan natin na may pananampalataya at may tapang. Hindi yung puro sa pakinabang tayo sumasandig eh. Alam niyo yung nakikipaglaban, yung sa kompetisyong espiritual, galing sa kapigatian eh. Amen po ba? Ang mga banal na propeta ay galing sa kapighatian. Ang mga banal na apostol ng Kordero ay galing sa kapighatian. Naunawaan na po ba natin? Basahin nyo, eksaminin natin yung mga kalagayan ng napigating mga banal na apostol ng Kordero. Galing sila sa kapighatian, sa pagdurusa, sa kahirapan. Galing sila sa mga panlilipat ng mga maraming namumutya. Ngayon, nakilala niyo ba yung iglesia ng bundok ng Sayo, nakaharian ng Panginoong Jesucristo na nililibat, na galing sa kapighatian, na nakikibaka, nakikipaglaban sa paniniwala sa panahon ng kawakasan. Itinatayo at pinaghihiyawan ang katwiran ng patotoo ng hari ng mga hari, ng hukom ng mga hukom na makatarungan sa lahat, sa kanyang sariling banal na bayang pinili na itinayo, na ipinaghanda ng tahanan sa langit. Kapatid at kaibigan, gusto mong makasamang maghintay sa muli niyang pagparito, dadatnang kang matibay at matatag na nagbibigay at nagbabalik ng maraming katwiran ng patotoo sa iisang Diyos na tunay ng iglesia ng banal na bundok ng Sayon, na nangyari yung hula ng mga banal na propeta sa pulo ng mga dagat, luluwalhatiin ng Diyos ng Israel, ng ating mga ninuno. Come and follow. Sumunod tayo, tumalima tayo. Di ba't magagalak ang 17th President ng Republic of the Philippines kung mayroong mga mananampalatayang dumadalangin sa kanyang pamumuno sa sambayan ng Pilipino? Dalangin natin sa pangalan ng Jesucristo na ating tagapagligtas bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli ang kanyang pamumuno sa sambayan ng Pilipinas, upang ang bansang Pilipinas i-raise up ng Panginoong Jesucristo all over the nation in the 7th continent. I declared in the name of Jesus in the resurrection, maraming mga bansa ay lalapit sa bansa ng Pilipinas. Bakit po? Natupad na yung sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta. Sa bansa ng Pilipinas, magniningning sa karangalan. Dahil natupad na dito luluwalhatiin ang iisang Diyos na tunay ng iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Na-evaluate na po ba natin yung mga nakatayong mga religion ngayon? Kung alin lang ang reliyon na nakatala sa langit na binigyan ng tanda ng patotoo sa pagdiriwang at pagpupulong na merong ginugunita at inaalala sa pagpupulong, na registered in heaven, nabubuhay sa katwiran ng patotoo, nabubuhay sa daan ng katotohanan patungo sa langit, yung mga nagbabantay at nakikibaka. That is the competition spiritual. Naunawanan natin yung genuine religion. Galing sa tribulation, nakikibaka. Ipinapahayag ang pag-ibig na walang hanggan na magbibigay ng katiyakan sa kaligtasan at buhay na walang hanggan bilang mga tagapagmana ng pangako ng buhay na walang hanggan ng ating isang Diyos na tunay na si Kristo Jesus.
Naunawaan po ba natin na magagalak ang Panginoong Jesucristo? Ikaw at ako ang magpapatutuo ng kanyang kabutihan at kagandahang loob na inihahayag sa social media all over the nation and the seventh continent. Naunawaan po ba natin yung paniniwalaan natin na iniuutos sa ating saliksikin natin sa banal na kasulatan na lalalaman natin at iniisip natin mayroong patutuo yung paniniwalaan natin na maghahatid sa atin sa kaligtasan bilang tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan, na walang bayad. Mapaalad din yung mga bansa na mayroong tatawagin na maniniwala na manggagaling sa pulo ng mga dagat dito sa bansa ng Pilipinas ang kahayagan ng tinig ng ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Naunawaan na ba natin kung paano hinipan yung trumpet, yung pangangaral na Book of Joel chapter 2 verse 1, hipan ninyo ang trumpeta sa banal na bundok ng Sayon, makinig ang lahat ng nananahan sa lupain, sapagkat ang kaarawan ng Panginoong Jesucristo ay malapit nang dumating. Maraming mga mananampalataya ay dito itinuturo sa pulo ng mga dagat sa silangan sa bansa ng Pilipinas pagdating sa paniniwala. Sino ho ang nagbibigay ng karunungan sa akin at naghahayag ng dignify na dito sa pulo ng mga dagat makikilala ang tunay na relihiyon na itinayo ng Panginoong Jesucristo sa paniniwala? Alam nyo ba, itinayo sa ibabaw ng bato na iglesia, galing sa kapighatian, mga saksit nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli na idiniklara ng mga banal na apostol ng Kordero na hinirang at pinili ng Panginoong Jesucristo, na nagdeklara ang mga banal na apostol na sila ay saksing lahat sa pagkabuhay na maguli. Saway nawa ng Panginoong Jesucristo sa katwiran ng pagkabuhay niya maguli ang lahat ng mga sinungaling na nangangaral sa panahon ng kawakasan. Naunawaan po ba natin? Huwag nating hayaan na yung gusto lang nating napapakinggan ang paniniwalaan natin. Sa isang hamak na kalagayan ng pangangaral, inilagay ang kaligtasan at buhay na walang hanggan, hindi sa mga bagay na nakikita natin. Amen po ba? Amen. Kundi yan ang kasangkapan ni Satanas upang tayo ay dayain niya sa mga bagay na nakikita. Kundi ang kaligtasan ay sa mga bagay na di nakikita na mangyayari sa ating lahat. Amen po ba? Amen. Kaya naghihintay tayo at naniniwala mangyayari sa atin yung pagkapaparito na ang ating tagapagligtas yung may kabulukan nakikita nyo sa akin at nakikita sa inyong sarili sa isang kisang patay, mawawala yung may kabulukan at magiging katulad niya tayo. Naniniwala po kayo na sinabi ng ating tagapagligtas na yung mga naghihintay at nagbabantay sa kanya, kung paparito na siya, nakahanging on the edge siya sa alapaapi, kung ano yung larawan niya, gayon din ang magiging larawan natin lahat. At yung mga nakatulog at namahinga na may pananampalataya ay kumahayag na siya, gigisingin na yung mga kapatid natin may pananampalataya, di mahahayag na rin na mga espiritu sila. Tayo naman ay mapapalitan yung may kabulukan na walang kabulukan. Ano magiging larawan natin? Kumahayag na siya sa alapaap, na maingat natin itong paniwalaan na kung paparito na siya at mahayag na siya sa alapaap, yung sinabi niya pinaniniwalaan natin kung mahayag na siya, mahayag na rin tayo katulad niya. Sang-ayon kayo ron? Amen. Yan yung mangyayari na narinig natin dito sa pulo ng mga dagat sa perlas na silanganan. Meron tayong pag-asa sa pag-iintay at pagtitiis natin sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin? Mapalad ang bansang Pilipinas. Kundi sa bawat bansa, siya na may takot sa kanya at gumagawa ng katwiran ay nakalulungkot sa kanya. Naunawaan po ba natin? Na ang bansang Pilipinas ay nakalulugod sa paningin at pandinig ng Panginoong Jesucristo ngayon. Dahil dito natupad sa pulo ng mga dagat na mayroong 7,000 more than islands ang hula ni Propeta Isaias, na kasama natin ang tagapagligtas natin sa pagpupulong natin, sa pagsicelebration natin. Siya ang nag-preparation ng celebration natin. Siya ang create o lumikha sa atin ang pagsiselebrasyon natin na ipinaghanda ng tahanan sa langit na tinawag niya na Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon, yung kanyang pinili na sariling bayang pag-aari na iniahayag natin yung kapurihan at karangalan ng tumawag sa atin bawat isa.
Naniniwala ka, kapatid at kaibigan. Amen. Manindigan tayo. Ang kaligtasan hindi madali. Ipamumuhay natin ito. Magre-reflect sa buhay natin ito eh. Magmamaterialize sa buhay natin ito eh. Makikita sa paniniwala natin yung tayo tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. May testimony yung tagapagmana ng buhay na walang hanggan eh. Amen po ba? Amen. Ano pa kabuluhan ng paglalakbay natin kung hindi ginawa ng tagapagligtas natin yung paniniwalaan natin na meron tayong katiyakan lahat. Kung puro sa mga bagay nakikita tayo nagtitiwala. Kaya inilagay sa mga bagay na di nakikita. Meron tayong iniintay na buhay na pag-asa na umahayag na siya, mahayag na tayong lahat. Sangayon kayo ron, mga kapatid at kaibigan. Amen. O di nakagagalak at nakalulugod sa paningin ng Panginoong Jesucristo sa pandinig niya ngayon, yung pagpupulong natin na ginaganap natin yung panukala niya ngayon. Inihahayag natin sa buong mundo yung kanyang napakadakilang gawa na tayo ay pailalim sa gawa niya at tumalima upang tayo makatyak sa buhay na walang hanggan, na mga mananagumpay tayo mga galing sa tribulation, na tayo yung kaharian niyang pinisa ng kanyang katwiran. Tayo yung kaharian niya na pinisa niya at nagdiriwang ng araw ng Sabat na mayroong tanda ng patutungo sa paniniwala. Amen po ba? Amen. Safety yung kingdom niya. Na-research ba natin kung aling kaharian dito ang mayroong record sa langit? Recorded, biblically. Iglesia ng Bundok ng Zion ang mayroong recorded sa langit. At makikilala nyo, yung recorded na banal na bundok ng Zion sa langit, ang paniniwala, saksi sa pagkabuhay na magulit, nagpapatotoo. Amen po ba? Amen. Perfect! Maraming nangangaral, wala raw perfect religion eh. Sila na ba gumawa ng kasaysayan? At sinabi nilang walang perfect religion? O ngayon, ikiniklaim ko, through social media, mayroong perfect religion. Dahil ang nagtayo ng perfect religion, yung tagapagligtas natin. God is perfect. Ang Diyos ay Espiritu. Amen? Amen. Amen. Nanawaan po ba natin ang bansang Pilipinas, ang perlas ng silanganan, pinakamayamang bansa sa buong mundo. May hula ng mga banal na propeta. Maraming mga bansa ay paparoon sa bansa ng Pilipinas at magsasaliksik sa paniniwala. Amen po tayo ron. Amen. Amen. Kaya po ingatan natin, yung naririnig natin digin natin mabuti, tunawain natin at takasan natin yung mga walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan para makatyak tayo sa buhay na walang hanggan at tagapagmana tayo ng pangako ng tagapagligtas natin sa muli niyang pagparito. Dito po matutupad sa perlas na silanganan sa bansang Pilipinas yan. Kaya po isang paghamon ito na unawain natin at kung maunawaan natin, paniwalaan natin yung hula ng mga banal na propeta at isama natin sa panalangin yung ating Presidente Bongbong Romualdez Marcos sa kanyang pamumuno sa bansa ng Pilipinas upang ma-restore ng ekonomiya ng bansa ng Pilipinas at talagang mahayag na ang kayamanan ng ating bansa at sa pamumuno ng ating gobyerno maging payapa yung kanilang pamumuno sa sambayan ng Pilipino at magkaisa na ang pagmamalasakit ng mga leader ng ating gobyerno sa sambayan ng Pilipinas. Amen po ba tayo ron? Amen. Lahat ng nangyayari sa atin ngayon ay isang pagsasanay sa atin bilang mga tao. Amen po ba? Amen. Kaya napakapalad ng perlas na silanganan. Ang salita na kanyang ipinadala sa mga anak ni Israel na ipangaral ang Ebanghelyo ng kapayapaan sa pamamagitan ng siyang Kristo, siya Panginoon ng lahat. Tignan nyo, ipapangaral ang Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo sa kapayapaan sa pamamagitan ng Jesucristo, siya Panginoon ng lahat. Talastas ninyo ang salitang ito na nahayag sa buong Judea, magbuhat sa Galilea pagkatapos ng bautismo na ipinangaral ni Juan. Tignan nyo, pagkatapos ng bautismo na ipinangaral ni Juan. Kaya ang bautismo ngayon sa Espiritu Santo, sa paniniwala, baptize tayo pag naniwala tayo sa pagkabuhay niya maguli. Amen po ba? Amen.
Hindi na yung ilulubog pa tayo sa tubig. Naunawaan natin, yung mga banal na apostol, nung binasbasan ng Panginoong Jesucristo, baptize silang lahat Sa makatwid bagay si Jesus na taga Nazaret, kung paanong siya pinahira ng Diyos ng Espiritu. Kanina nadinig natin Ang Panginoong Jesucristo, pinahira ng Diyos Ama ng Espiritu Amen po ba tayo? Amen. Binasa ng Panginoong Jesucristo yung aklat ni Propeta Isaias na ang Panginoong Jesucristo ang pinahira ng kapangyarihan ng Espiritu Santo Pinahira ng Diyos ng Espiritu Santo at ang kapangyarihan na naglilibot, na gumagawa ng mabuti, naglilibot at gumagawa at nagpapagaling sa lahat ng mga pinahihirapan ng dyablo sapagkat sumasa kanya ang Diyos. At mga saksi kami sa lahat ng mga bagay na ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem, na siya na may kanilang pinatay, na siya'y ibinitin sa punong kahoy. Ito, naunawaan natin ito. Nangyari ho ito Ibiniti sa punong kahoy hanggang kamatayan, inilibing. 3 araw at 3 gabi sa lupa. Sa 4th araw, binuhay siya maguli. Ano ang deklarasyon ng mga banal na apostol? Saksi sa lang lahat sa pagkabuhay na maguli Kaya yung mga nangangaral na pilit na tinatakpan ng kasaysayan ng patotoo ng tagapagligtas, pananagutan po natin yan. Dito pa lang sa mundo, makakaranas na tayo maraming cars. Bawal dagdagan, bawal bawasan. Sino mang magdagdag ay daragdagan ng salot sa buhay. Sino mang magbawas ay puputulin na sa puno ng buhay. Hindi na makakaunawa yung nagbabawas. Naunawaan po natin. Lalo na yung mga nangangaral na tumayo sa sariling kaisipan. Alam niyo yung naririnig yung nangangaral sa social media Tumanggap na certification sa Panginoong Jesucristo Kung paano siyang isinugo ng kanyang ama, isusugo rin niya yung itatayo niya. Bilang isinugo ng Panginoong Jesucristo, pinapahayag ko yung larawan ng nagsugo sa akin, nasaksi ko sa pagkabuhay niya maguli, katulad ng mga banal na apostol ng Kordero. Amen po ba? Amen. Ito, yung nangangaral ngayon, nakasama niyo ba mga banal na apostol ng Kordero? Magpinipilit natin takpan ng katotohanan, pananagutan natin sa Panginoong Jesucristo yan sa muli niyang pagparito. At alalahanin natin nasa ilalim ng kapangyarihan ng kanyang salita ang buhay natin dito sa ilalim ng silong ng mga langit. Amen po ba? Amen. Nakatatakot na dumating itong puot at galit ng Panginoong Jesucristo sa mga nagbabawas at nagdaragdag ng kanyang tipan. Ano po? Siya rin ang susukat Ito rin banal na kasulatan ginagamit natin sa pangangaral na susukat ng paniniwala natin Alam niyo, ako nagagalak sa Panginoong Jesucristo Ito rin nahahayag sa social media ang susukat ng paniniwala natin Ito rin ang magiging katarungan ng paniniwala natin Dahil pag-aari ng Panginoong Jesucristo, itong kasaysayang naririnig niyo, pinapangaral sa social media na walang bayad Amen po ba? Amen. Ang nakapaloob dito, pangako niya na buhay na walang hanggan sa mga maninindigan at tapat na mabubuhay sa paniniwala na saksi sa pagkabuhay na maguli. Kaya napakaselang po na sa kaisipan natin, ibigyan natin siya ng kaluwalhatian. Hindi sa pag-iisip ng Panginoong Jesucristo tatanggapin yung certification dahil siya ang principal ng ating paniniwala. Siya gumawa ng track record ng paniniwala na ipapahayag natin. Kaya malalaman natin yung kaharian ay binigay sa atin kung ano pangalan nung inirecord sa langit Sino-sino sa inyo yung graduate ng Master of Doctorate? Saan kayo university gumraduate? Ulit dapat patunayan kayo ng principal nyo doon sa pagiging doctorate nyo na siya magbigay ng certification. Kaya ako, ang tinuturo ko nagbigay sa akin ng certification ng Panginoong Jesucristo
Pinapahayag ko yung napakadakilang ginawa niya. Amen po ba kayo? Amen. Kaya mag-ingat tayo. Ano? Ito rin salitang naririnig nyo hahatod sa lahat ng mga nangangaral at sa lahat ng nakikinig. Ito yung measure ng paniniwala natin lahat. Jesus Christ is the greatest justice of our faith. Amen? Amen. Siya ay muling binuhay ng Diyos ng ikatlong araw at siya ay itinalagang mahayag. Naunawaan natin yung itinalagang mahayag? Naku, ako'y nalulungkot sa mga pastor na nagpatiuna sa kalooban ng Panginoong Jesucristo. Pananagutan natin ito. Napaka-selan po, napaka-perfect ng kanyang kapangyarihan. Ano po? Siya muling binuhay ng Diyos ng ikatlong araw at siya'y itinalagang mahayag. Wow, napaka-perfect, ano? Ang Panginoong Jesucristo, walang ibang pangalan sa silong ng mga langit, eh. Sino man yung pastor, hinahamon kita ngayon. Ihayag mo ngayon yung kaluwalhatian at kadakilaan ng Panginoong Jesucristo. Natawaan po ba natin yung ginawa ng mga banal na apostol sa kabila ng kapigatian, ano? Naunawaan natin yung lakad ng mga itinagdang tagapagmana ng kanyang pangako. Pinaghihiyawan sa social media yung kahayagan ng kabutihan walang hanggan ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na ating tagapagligtas. Proud ako. Bakit po? Alam niyo yung pangako sa mga tatawagin ng Panginoon Jesucristo. Di malilit na karangalan at buhay na walang hanggan. Alam niyo dun sa mga sinungaling, pararatingan ang nakasisindak na kahihiyan at panlulupaypay at panghihina ng mga tuhod yan. Tatawag tayo, hindi na tayo madidinig. Bakit po? Isipin natin, hindi tayo naging katiwa-tiwalang tagapangaral eh. Amen po ba? Naunawaan po ba natin yung tinawag na bantay na katiwala, nangangaral na inihayag yung ginawa ng ating tagapagligtas sa social media, transparent. Walang magiging dahilan ng sino man ngayon. Bakit po? Ginawa ng Panginoong Jesucristo yung naririnig niya, pinapangaral ko sa social media na meron tayong tatanggaping pangako na buhay na walang hanggan. Sangayon po ba tayo? No? Amen. Alam niyo yung mga maliligtas, yung kung nagmamahal tayo sa Panginoon Diyos, susundin natin, tatalima tayo sa naririnig natin. Madali tayo madinig sa langit eh. At mararamdaman natin pag narinig tayo, yung pamumuno ng mga ng leader ng ating bansa, magiging payapa eh. Mag-i-explore ang kayamanan ng bansang Pilipinas. Yan ang mararanasan natin ngayon. Panindigan po tayong lahat. Hindi sa buong bayan, kundi sa mga saksing hinirang ng Diyos ng una, na sa makatwid bagay sa amin, na nagsikain, na nagsiinom, nakasalo niya. Tingnan nyo, sinasabi ng mga banal na apostol. Sila mismo, kasalo yung ating tagapagligtas eh. Nagsiinom. Nagsikain ng tinapay, na ipinaalala, ito ang aking tipan. Nakasalo ng Panginoong Jesucristo yung mga banal na apostol na hinirang eh. Kaya ito, dinideklara nila sa aklat ng gawa eh. Hindi sa buong bayan, kundi sa mga saksi na hinirang, sa mga saksi ha, na hinirang at pinili ng Panginoong Jesucristo nangyari ito sa mga banal na apostol. Kaya ikaw at ako na nakakarinig ng kanyang tinig, ikaw ang magiging bahagi na kasalo ng ating tagapagligtas dito. Na ito yung pagkain ng paniniwala ng ating kaluluwa na nagbibigay ng maraming kaarawan natin sa pag-iintay natin sa muli niyang pagparito upang sa pagparito niya datnan tayong nabubuhay at dumalakan tayo ng may pananampalataya. Kung ano yung naranasan ng mga banal na apostol, mararanasan natin, kasalo natin yung ating tagapagligtas ngayon. Dahil siya ang tipan ng ating kaligtasan. Amen po ba sa mga hinirang
sa mga pinili, sa mga chosen, nasa ilalim ng kapigatian ang maluwalhating iglesia na ipinaganda ng tahanan sa langit. Nakikibaka at nakikipaglaban sa mga bulaang nangangaral sa sanlibutan ngayon. Suriin na po natin kung alin yung tunay at dalisay na relihiyon na mayroong pinaniniwalaan na pinapahayag sa social media upang tanggapin natin walang bayad at pakinabangan natin yung kaligtasan natin bawat isa, yung buhay na walang hanggan na tayo po ang tagapagmana ng pangako ng ating tagapagligtas. Suriin natin kung alin yung dalisay na relihiyon na ipinaghanda ng tahanan sa langit na makikilala nyo ang paniniwala na mayroong ibinigay na tanda ng patotoo sa pagdiriwang at pagtitipo natin ngayon. Amen po ba? Amen. Ang bayang banal, merong patotoo na sinasaliksik at pinaniniwalaan. Amen po ba? Amen. Nakadignify, nakaseparate yung righteous religion, yung perfect religion, nakadefine sa paniniwala. Makikilala nyo, merong testimony pinaniniwalaan. May testimony ipinapangaral. Ginawa ng tagapagligtas yung inihahayag na paniniwalaan natin ngayon. Makikilala niyo yung mga bula ang makangaral ngayon. Amen po ba? Amen. Tingnan nyo, parang nakadignify ito sa mga pinili eh. Sa mga hinira. Sa mga tinawag. Nakadignify, nakaseparate sa atin eh. Oh. Kaya naririnig nyo ito ngayon. Tumalima po tayo. Paniwalaan po natin ito ngayon upang magkaroon tayo ng assurance sa pag-iintay na kung paparito na siya, datnan tayong nabubuhay tayo ng may paniniwala sa hula ng mga banal na propeta. Pinamumuhay natin yung ginawa niyang sacrifice on the cross. In the third day, binuhay siyang maguli. Amen po ba tayong lahat? Amen. Kaya po walang bayad dito. Ang kapalit dito eh. Kaligtasan ng kaluluwa ng ating buong pamilya. Amen po ba? May destination kung saan naroroon yung ating tagapagligtas eh. Mararating natin eh. Sinabi niya eh kung saan ako naroroon, doroon kayong lahat. Di po ba napakapalad natin? Na sinabi niya, pinauunawa sa atin kung saan siya doroon. Kung nasa langit siya, sa langit din tayo doroon lahat. Amen po ba? Amen. Amen. Kaya ano ba ang buluhan ng mga bagay na pinagsasakripisyo at iniipon natin dito sa mundo? Kung tayo nakakaraos sa buong maghapon, magpasalamat tayo, purihin natin ang Panginoong Jesucristo sa pang-araw-araw natin pamumuhay. Siya'y muling binuhay ng Diyos ng ikatlong araw at siya'y itinalagang mahayag. Naunawaan po ba natin? Walang ibang pangalan na itinalagang mahayag kundi Jesucristo. Siya lang ang gumawa ng katwiran ng paniniwala natin na maghahatid sa atin sa matagumpay na paniniwala natin. Amen po ba? Amen. Nakita niyo ba yung mga religious group ngayon? Napakagugulo ng kanilang mga destinasyon sa mundo eh. Ang kaharian ng bundok ng Zion ay nasa isang kapighatian ng kalagayan. Yung mga banal na propeta, napighati sila, yung mga banal na apostol. Di ba, nakasimilarity tayo, nakarelated tayo sa katayuan ng mga banal na propeta at mga banal na apostol. Di ba, may nakasimilarity tayo, katulad nung naganap doon sa mga banal na propeta at mga banal na apostol. Kalagayan ng mga nalalabing tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. Na nakikibaka tayo sa paniniwala sa buong sanlibutan na meron tayong tanda ng patotoo na ibinigay sa atin na ipinakikilala at inihahayag natin sa buong mundo at pakinabangan ito at magising na yung mga kapatid natin sa paniniwala na meron tayong iisang doktrina at iisang espiritu na pinaniniwalaan na butismonado tayong lahat sa paniniwala na napakinggan natin yung katwiran ng patotoo ng ating tagapagligtas na butismonado tayo sa Espiritu Santo. Amen po ba? Amen. At sa amin pinagbilin niya na magsipangaral kami sa bayan. Sabi ho, ang deklarasyon ng mga banal na apostol ay pinagbilin sa kanila ng Panginoong Jesucristo na mangaral sila sa bayan.
at saksihan na siya ang itinalaga ng Diyos at maging hukom ng mga buhay at ng mga patay. Naunawaan po ba natin? Idinideklara ng mga banal na apostol ng Kordero na ipinagbili sa kanila na magsipangaral sila sa bayan at saksihan na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at ng mga patay. Copy po ba? Amen. Maliwanag po ba yung katwiran ng patotoo na paniniwalaan natin na dyan tayo bibigyan ng karangalang hindi lilipas at kukupas? Gusto niyo po bang tanggapin yung gantimpala at karangalang ibibigay ng Panginoong Jesucristo na ipamumuhay natin yung katwiran ng patotoo na saksi tayo sa pagkabuhay niya magmuli na ginawa niya yung paniniwalaan natin? Amen po ba? Amen. Gusto niyo po bang tanggapin yung crown na buhay na walang hanggan? Ipamuhay po natin yun, naririnig natin sa social media na inihahayag yung paniniwalaan natin. Wala pong bayad dito. Amen po ba? Amen. At sa amin, pinagbili niya na ipangaral sa bayan at saksihan na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at ng mga patay. Tignan niyo ho, unawain natin, mga kapatid at kaibigan. Kung maunawaan natin, tularan natin yung paniniwala ng mga banal na apostol ng Kordero. Pagdating sa Ephesians 2, chapter 2, verse 20, mayroong pinagsasaligan ng mga banal na propeta at may pinagsasaligan ng mga banal na apostol ng Kordero ang puta ng iglesia ng bundok ng Zion na pinili at ninasa ng taong tahanan ng ating tagapagligtas, yung bawat miyembro na magiging participant niya. Amen po ba? Amen. Saan mananahan at maghahari? Sa puso't isip natin hindi mawawalay sa labi natin yung katwiran ng patotoo Yan ho ang deklarasyon ng faith ng iglesia ng bundok ng Zion. Nagpapatotoo na iniisip natin, nalalaman natin na mayroon tayong buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin yung katiyakan ng buhay na walang hanggan? Kaya makipaglaban tayo sa mga nakikita natin. Huwag tayo magnasa sa mga material na bagay at hindi natin madadala sa langit yan Mag-iipon tayo ng kayamanan sa langit. Itong salita ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta, ipunin natin. At sa amin, pinagbili niya na ipangaral, pinagbili niya na magsipangaral kami sa bayan at saksihan. Saksihan na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at ng mga patay. Siya na pinatotohanan ng lahat ng mga propeta. O, tignan nyo. Amen po ba tayo ron? Siya na pinatotohanan ng lahat ng mga propeta. Ang bundok ng Zion, may pinagsasaligan ng hula ng mga banal na propeta. Ang bundok ng Zion, makikilala ng marami At yung maraming tatawagin ng Panginoong Jesucristo, makikilala nyo na mayroong patotoo ng mga banal na apostol ng Kordero. May pinagsasaligan ng mga apostol ng Kordero, ang iglesia ng bundok ng Zion na nakalapat na mabuti. Na tumatahan sa atin ng Espiritong nagbibigay buhay. Tumatahan sa puso at isip natin Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin yung katayuan at pagkakakilanlan ng iglesia ng bundok ng Zion? Na may makikilala nyo, na may patotoong pinaniniwalaan na ang utos sa atin saliksikin ninyo sa banal na kasulatan sapagkat iniisip ninyo na mayroon kayong buhay na walang hanggan na nagpapatotoo sa akin. Sabi ng Panginoong Jesucristo. Gets po natin, naunawaan po natin yung matuwid na pananampalataya na mayroong katiyakan na tagapagmana ng pangako ng buhay na walang hanggan, na nabubuhay tayo at lumalakad tayo rito sa mundo na hindi na tayo makikigaya sa pamatok ng sanlibutan. Tinanggap pa natin yung damit ng kabanalan bilang galing sa kapigatian, nakikibaka sa kompetisyong nagaganap. Spiritual warfare. Naunawaan po ba natin yung spiritual warfare, yung competition? Ang bundok ng Zion, makikilala, meron testimony, ipinapahayag sa
social media. Idinideklara ng mga banal na apostol yung kanilang pananampalataya na nakasama nila, nakasalo nila ang ating tagapagligtas. Napaka-dignified ng paghahayag ng katotohanan all over the nation through social media. Na ang hatid nito ay kaligtasan at kapayapaan ng ating pananampalataya at ng ating buong pamilya. Na kung bumalik ang ating tagapagligtas sa iglesia ng bundok ng Zion, makikita natin siya ng mukhaan. Are you believe the word of God, brother and sister in Christ in the resurrection? Kakantalo. Tumalima po tayo kung gusto natin magkaroon ng katiyakan sa buhay na walang hanggan, sa naririnig nyo, inihayag sa social media ang kahayagan ng isang Diyos na tunay natin. Amen po ba? Amen. Mahayag sa bawat pananampalataya yung katotohanan eh. Lalabas sa labi natin yung pananampalataya natin. Hayag sa social media, nagpapatotoo tayo sa ginawang halimbawa ng ating tagapagligtas. Ginawa niya yung reality na paniniwalaan natin eh. Inihain ng dakilang pastol ng tupa yung kanyang buhay sa kanyang bayan. Amen po ba? Amen. O si Satanas, ano ginagawa? Dinadaya yung mga tupe, ninanakawan ng kaalaman at paniniwala. Amen po ba? Amen. Eto ngayon, naririnig ngayon dito ni Satanas. Inihain ng dakilang pastol ng tupa yung kanyang buhay sa kanyang mga tupa. Kaya yung binili niya ng sariling dugo, pinapakain yung mga tupa ng kahayagan, ng kabutihan at kagandahang loob ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Nagpapatotoo yung isinugo na binigyan ng certification at authority na ipahayag sa buong sanlibutan na walang bayad yung paniniwalaan at magkaroon ng katiyakan yung maniniwala na naghihintay na ng pangako na tagapagmana ng buhay na walang hanggan, na kung saan naroon yung tagapagligtas natin. Sinabi ng ating tagapagligtas na doroon tayong lahat, kaya sinabi niya, I am the way, the truth, and the life. Na kung hindi sa pamamagitan ni Jesucristo, hindi tayo makakarating sa Diyos Ama. Amen po ba? Amen. Kaya ang Diyos natin iisi. Espiritu ang Diyos natin. Amen po ba? Amen. Lahat nung hindi mapanghawakan hindi pinaniniwalaan yung tagapagligtas natin pananagutan din ng mga nangangaral yan na hindi nila maihayag yung katotohanan ginawa ng tagapagligtas natin Who is the greatest justice of our faith? Jesus Christ is the greatest justice of our faith. Kaya ngayon pa lang nakatatakot na dito sa mga nagbabawas, nagdadagdag ng aral. Alalahanin natin yung salita na pinapangaral sa social media, yun din yung salita na susukat ng paniniwala natin. Yun din salita na naririnig natin, na paniniwalaan natin. Yan din ang maghahatid sa atin sa kaligtasan patungo sa buhay na walang hanggan, na kung saan naroon yung ating tagapagligtas. Doroon tayong lahat. Jesus Christ is the door of heaven. Jesus Christ is the door of our faith. Amen? Amen. Amen. Nagagalak po na ipaghiyawan sa social media ang walang hanggang kabutihan at kagandahang loob ng Panginoong Jesucristo sa buong mundo. Amen po ba? Amen. Isang hamak na tao lang yung nakikita niyo, naririnig yung nangangaral sa social media. Pero, to God be the glory in the name of Jesus in the resurrection. Nagagalak ang aking puso at pag-iisip, ang aking kaluluwa, na ihayag ko ito na sa kalooban ng Panginoong Jesucristo, na hayag ang walang hanggang regalo niya sa lahat ng mga tao sa buong mundo. Amen po ba? Amen. Na siya ang pinatotohanan ng lahat ng mga banal na propeta, na ang bawat sumasampalataya sa Kanya ay magkakamit ng kapatawaran sa mga kasalanan at sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Samantalang nagsasalita pa si Pedro ng mga salitang ito, ay bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng nakakarinig ng salita. Are you believe
bababa ang katotohanan sa puso at isip ng sino mang nakakarinig ng kanyang salita na ipinapangaral ang katotohanan na saksi sa pagkabuhay na maguli, yung nangangaral at naghahayag ng paniniwalaan natin na bababa ang karunungan ng Espiritu Santo sa pangalan ni Kristo Jesus na paniniwalaan natin, mananahan sa puso at isip natin, na kaya habang nagsasalita pa si Apostol Pedro, bumaba na ang Espiritu Santo sa lahat ng mga nakarinig ng salita na ipinangaral ni Apostol Pedro during the time of Jewish. Woo! To God be the glory in the name of Jesus in the resurrection. Ako po'y na-amaze. Na-amaze po ako na hindi mapagilan ang aking nararamdaman ang udyok ng Espiritu Santo sa aking puso at pag-iisip na sa bawat makakarinig ng programa ng Iglesia ng Bundok ng Zion na itinayo ng Panginoon through social media, transparent, hayag na po. Nanawaan po natin mismong si Apostol Pedro na kinausap ng Panginoong Jesucristo na sa batong ito itatayo ko ang aking iglesia. Sino may pag-aari ng iglesia na itinayo sa ibabaw ng bato? Ano ang paniniwala at deklarasyon ni Apostol Pedro? Habang nagsasalita pa si Apostol Pedro, bumaba na ang Espiritu Santo doon sa mga nakakarinig na salita na ipinangaral ni Apostol Pedro. Gayon din si Apostol Pablo. Amen po ba? Amen. O di similarity, nakadignify, nakarelated yung pananampalataya natin. Jesus Christ is the track record of our faith. Jesus Christ is the principal of our faith. Jesus Christ is the author of our faith. Jesus Christ is the greatest key of our faith. Jesus Christ is the door of heaven of our faith. Sabi ng Panginoong Jesucristo sa lahat ng mga nakakarinig ngayon, sa panahon ng kawakasan, sino mang tumanggap sa maraming tao at maniwala sa Kanya ay kikilalanin niya sa harap ng Kanyang Ama sa langit. Sino mang magtatwa sa maraming tao ay hindi niya kikilalanin sa harapan ng maraming anghel sa langit at sa harapan ng Kanyang Ama sa langit. Amen po ba? Amen. Sino man ang mag-deny ng aral na ito ngayon, hindi niya kikilalanin sa harapan ng mga anghel sa langit at sa harapan ng Kanyang Ama sa langit. Kaya napaka-aware po. Maging smart tayo ngayon. Amen po ba? Amen. Kaya ako po ay patuloy na nagagalak sa paghahayag ng katotohanan sa lahat ng nakakarinig ng paghahayag ng katotohanan na saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Bumaba ang Espiritu Santo, ang karunungan ng paniniwala sa puso at pag-iisip natin na hindi nawawalay sa labi natin at sa pamilya natin at sa magiging angkan at lahi natin. Amen po ba? Amen. Meron tayong pag-asa na sa muling niyang pagparito, inaalis niya na yung takot, inaalis niya na yung pangamba, inaalis niya na yung kalituhan, pinapalitan niya ng kapayapaan at kapanatagan at katiyakan sa muli niyang pagparito na tayo ang inihanda niyang kaharian na tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Ito, babasahin ko sa inyo yung aklat ni Juan sa chapter 3, verse 15, 16, 17, 18, upang ang sino mang sumampalataya ay magkaroon sa Kanya ng buhay na walang hanggan, upang ang sino mang maniwala sa Panginoong Jesucristo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan ay binigay niya ang Kanyang buktong na anak, upang ang sino mang sa Kanya ay sumampalataya huwag mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan, sapagkat hindi sinugo ang Diyos, hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Ang sumampalataya sa Kanya ay hindi hinatulan, ang hindi sumampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi niya pinaniwalaan sa pangalan ng buktong na anak ng Diyos ang katotohanan.
Amen po ba? Amen. Kaya po, mga kapatid at mga kaibigan, pagdating sa 1 John chapter 2, verse 27, sinasabi po ron na hindi na tayo pwedeng turuan ng sino mang lilitaw na mga bulaang, mga ngaral, ano po. Naunawaan natin na ang tagapagligtas natin ang gumawa ng everlasting character na paniniwalaan natin. Hindi na tayo pwedeng turuan ng mga lilitaw pang nangangaral at hindi na rin sasabihin ng ating kababayan na kilalanin natin ang Panginoon, kundi sa kaliit-liitan hanggang sa kadakilaan, makikilala siya ng lahat ng mga tao sa buong sanlibutan. Amen po ba? Amen. Iuukit ko sa inyong puso at isusulat sa inyong isip ang kautusan ng patotoo. At hindi ko na aalalahanin pa ang inyong mga kaliguan at kasalanan pa. Amen po ba? Kundi tatawagin ko kayong aking bayang banal na sariling pag-aari. Na dating hindi bayan, ngayon, kanyang sariling bayang pag-aari ang iglesia ng bundok ng Zion. Amen. Naunawaan po natin na hindi na tayo pwedeng turuan ng mga lilitaw na paparito na gagamitin ng pangalan ng ating tagapagligtas. Kundi may mga tatak na tayo ng binhi ng patotoo na silyado na yung puso't isip natin. Iuukit ha. Gagawin yan, dwelling city puso natin ha. Isusulat sa isip natin yung katwiran ng patotoo na ginawa niyang halimbawa na hindi na magtuturo ang kanyang kababayan na sasabihin, kilalanin ko ang Panginoon. Ang sabi, hindi na magtuturo ang kanyang kababayan. Naunawaan po ba natin? O kilala niyo na yung mga nagtuturo ngayon. Saan nahayag ang patotoo na ipinapahayag na itinuturo sa buong mundo? Ilan man ang tawagin tagapagligtas natin sa Silangan, Kanluran, Timog at Hilaga, covered sa salvation, covered sa acceptance. Nakapagsisi tayo, automatic. Magkakaroon tayo ng integrity of faith ngayon. Tatalima tayong lahat ngayon. Amen po ba? Amen. Ano sabi doon sa 1 Peter chapter 2 verse 6 and 9? Saan inilagay ang banal na kasulatan? Naalalahanin at gugunitain natin. Itong huling hapunan, tayo ang babaeng kasintahan ng kordero na nag-iintay sa muli niyang pagparito, na iniwanan niya ng covenant, iniwanan niya ng tipan. Naalalahanin natin yung tipan na iniwanan niya bawat isa. Tayo babalikan ng ating tagapagligtas na itinuring niya tayong bride. Tayo itinuring niyang asawa. Sino ang iniintay ng bride sa muling pagparito? Yung groom. Magkakaroon na ng magkakasama na yung groom at saka yung bride, magiging one spirit na. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin yung pananampalataya sa pag-iintay natin. Nasaan inilagay yung tipan ng kordero, natuto pa rin natin. Sa banal na bundok ng Zion, na sumampalataya, hindi mapapahiya. Amen po ba tayo ron? Amen. O di nakadignify ang iglesia ng bundok na Zion sa kompetisyon nangyayari ngayon. Makikilala natin yung kahariang pinaganda ng tahanan sa langit, pagniningning sa katwiran ng patotoo. Binigyan tayo ng tanda ng patotoo upang lahat ng mga nandaraya dito nakasisintak na kahihiyan. Amen po ba? Naniniwala kayo na mangyayari sinabi ng ating tagapagligtas ngayon? Dahil ito na yung last days na pamamahinga at pagsisisi natin at pagtakas natin sa mga walang kamuluhang aral na sanlibutan. Kundi mamamahinga na tayo, talaga meron na tayong tatak ng patotoo na pinaniniwalaan na naka-separate tayo, naka-define na tayo, dignify yung paniniwala natin na ginawa ng ating tagapagligtas. Amen po ba tayo ron? Amen. Tayo ang bayang pinili na sariling pag-aari ng ating tagapagligtas na ipinapahayag natin yung karangalan nung nag-imbita sa atin. Lahat, inimbitahan tayo dahil mapangalip ang panahon ng kawakasan. Marami nang nangyayari kalamidad na mga hindi na natin iisip at talagang tayo natatakot na sa mga kalamidad na dumarating. Amen po ba? Naramdaman po ba natin kung paano tayo pisanin ang kanyang karunungan at ng katwiran ng patotoo? Nasaksi tayong lahat sa pagkabuhay niyang maguli. Naramdaman po ba natin kung paano tayo i-build sa paniniwala? Kung paano tayo i-convert sa paniniwala? Kung paano tayo selyuhan ang patotoo sa puso't isip natin? Na hindi nawawari sa labi natin yung patotoo na pinaniniwalaan natin na ginawa ng ating tagapagligtas.
tayo ang bayang pinili na sariling pag-aari na itinayong mga saserdote na ipinapahayag natin sa madilim na mundo ang katotohanan. Kaya sabi ng Panginoon, I am the light of the world. O yan po yung patotoo na magliliwanag sa madilim na sanlibutan. Amen po ba? Nakikilala po ba natin yung maluwalhating kaharian ay pinaganda ng tahanan sa langit? Ang bundok ng Sayon. Sino ho gumawa ng pagkakakinala ng paniniwala ng bundok ng Sayon na mayroong patotoo sa pagpupulong? May inaalala na sacrifice on the cross sa pagpupulong ang mga itinakdang tagapagmana na galing sa kapighatian. Amen po ba? Katangi-tangi ang banal ng bundok ng Sayon na galing sa kapighatian na nakikibaka ngayon eh. Ngayon ang mga reliyon, puro magaganda karangalan eh. Ano iniintay ng mga magaganda karangalan? Pagbagsak. Ngayon, ano iniintay ng banal na bundok ng Sayon na walang karangalan na galing sa kapighatian na makikilala natin ngayon? Sino magbibigay ng karangalan? Sa walang karangalan, nakatawa-tawang reliyon. Kaya bang pigilin ng mga naparito na nagtayo ng mga sumira ng tipan ng tagapagligtas yung sinabi ng ating Panginoon Diyos sa mga banal na propeta? Na-evaluate po ba natin? Amen po ba tayo ron? Kaya mapalad ang bansang Pilipinas na may isang Diyos na tunay na pinaghihiyawan sa social media, transparent sa social media. Amen po ba? May testimony, pinaniniwalaan eh. Nalalaman natin eh. Iniisip natin na meron tayong kaligtasan at buhay na walang hanggan, na merong patotoo na pinaniniwalaan na ginawa ng ating tagapagligtas yung patotoo na pinaniniwalaan natin eh. Amen po ba tayong lahat? Amen. Binibigyan tayo ng katiyakan lahat sa pag-iintay eh, sa pamumuhay natin. Tayo ang binibigyan ng tagumpay dito sa buong sanlibutan eh. Pag niningning pa ang iglesia ng bundok ng Sayon eh. Ang iglesia ng bundok ng Sayon nahuli sa competition eh. Maraming nauna na mga mahuhuli, malalanta. Ang bundok ng Sayon na nahuli, mananatili ng una. Mananatili ng una at magniningning sa kadakilaan at karangalan at kaluwalhatian ng Panginoong Jesucristo. Dahil yan ang sinabi sa mga banal na propeta na mangyayari sa bundok ng Sayon. Amen po ba? Kaya maraming mga bansa, nationwide, worldwide, magpupuntahan dito sa bansang Pilipinas o dito sa social media. Amen po ba? Dahil hindi na kayang pigilin ito ng sino man, dahil napagtagumpayan niya na ang sanlibutan nung siya'y pinako on the cross hanggang sa siya'y buhayin maguli. Amen po ba? Yan po ang pagkakakinanlan sa iglesia ng bundok ng Sayon na nakatala sa langit. Kaya ang sumampalataya, wala nang hatol. Ang hindi sumampalataya, hinatulan na. Covered na tayo sa heaven. Kaya ano sabi? Hindi na tayo pwedeng turuan ng mga lilitaw na gagamit ng pangalan ng Panginoong Jesucristo, yung mga anti-Christ. Ano po sabi dito sa kay Apostol Pedro? Tayo ang pinili na sariling bayang pag-aari ng mga saserdote niya. Na inihahayag natin yung karangalan ng tumawag sa atin sa padilim na sanlibutan, na batbat ng kadiliman at kasinungalingan ng sanlibutan. Amen po ba? Ano sabi sa Revelation? Dito na po tayo papasok sa vision. Yung pangitain matutupad sa atin ay pinakita kay Apostol Juan na mangyayari sa mga nag-iintay at nagbabantay at nagpupulong at gumaganap ng kahatulan. Na tunay na nalulugod ang ating Panginoon Diyos na tayo yung bunga na mabangong hain at handog. Ano? Bunga sa pagkapanganay ang iglesia ng bundok ng Sayon. May katangian po Kasi maraming humahanap ng maraming gumagamit ng hula ng mga banal na propeta, kaya ang katangian ng bundok ng Sayon ay makikilala natin ang bunga sa pagkapanganay. Mga saksi nagpapatotoo sa pagkabuhay na magmuli. Nakatala sa langit ang pagpupulong. Amen po ba? Nakadignify ang paniniwala. Ano po sabi sa atin ngayon? Sa vision na pinakita kay Apostol Juan na mangyayari sa atin ngayon. Mapalad ang nakikinig at bumabasa ng aklat, ng hula ng aklat na ito. Ano sabi ng Panginoong Jesucristo natin?
Natuto pa rin natin yung narinig natin, ipinahayag sa social media na siya yung sinugo na gumawa ng tanda ng kagilagilalas na kapamalaga na paniniwala natin upang tayo ay tubusin sa mga lumitaw na maraming mandaraya sa sanlibutan. Ano po sabi sa atin? Sa lahat ng gumaganap ng patotoo ngayon, nabubuhay ng may pananampalataya, watchman servant, mga nagbabantay sa muli niyang pagparito. Ano sabi sa atin ngayon? Ako'y madaling paparito, ang sabi ng ating tagapagligtas. Mapalad ang tumutupad o bumabasa at nakikinig at naniniwala sa aklat ng hula na ito. Amen po ba? Ang Amen. Panginoong Jesucristo po ang katuparan ng hula ng aklat na ito. Siya po ang nakikibaka sa lahat ng mga iniimbitahan niya ngayon sa mga mananampalataya at di mananampalataya. So maraming pong salamat sa lahat ng mga participants, sa lahat ng mga listeners, sa lahat ng magiging followers ng Panginoong Jesucristo bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. Kami po nagpapasalamat sa lahat ng mga listeners, sa lahat ng mga sumusubaybay sa studio ng Banal ng Bundok ng Sayo na pag-aari ng ating Panginoong Jesucristo na non-profit organization dahil ang foundation po na nagtayo nito yung ating tagapagligtas na siya ang nagtala sa langit ng lahat ng magiging participants ng Panginoong Jesucristo na tatagima sa pagkabuhay na maguli. Kapayapaan po ay sumaating lahat bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli at patuloy na maghintay tayo at magbantay na may katiyakan at matanggap na at hintayin natin yung crown na ipagkakaloob sa atin sa muli niyang pagparito ang ipinangako niya sa atin bilang tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan, na tayo ang tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Thank you, Lord, in the name of Jesus, in the resurrection. God bless people of Zion, brother and sister in Christ. To God be the glory, in the name of Jesus, in the resurrection. Amen, amen, and amen. Thank you, Lord, in the name of Jesus, in the resurrection. Nakagagalak po mga kapatid at mga kaibigan na sa ating pagsasaliksik, tunay na ang Panginoong Diyos ay namamagitan sa ating puso't isipan upang patuloy nating mapag-alaman at upang patuloy nating mapagunawaan na ang sinasalita ng kautusan at patuto, ang kinauwian ay ang Panginoong Jesucristo at ang kanyang banal na bayan. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Ano ang patuloy nating dapat gawin sa bahay ng ating Panginoong Diyos? Patuloy tayo pagbalik ng pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila at pagpasalamat sa ating Panginoong Diyos. Salamat sa iyo, aming Ama. Patuloy nating ipahayag mga kapatid. Salamat sa iyo, aming Ama. Kami iyong binigyan ng katiyakan patungo sa buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon. Salamat, salamat, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay. Salamat, salamat, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay. Patuloy tayong magtaas ng ating dalangin sa ating Panginoong Diyos. Dakilang Diyos, Ama, nag-iisang Diyos na tunay, na pinakamakapangyarihan sa lahat, na
may buong kapamahalaan at kapangyarihan na ikiling ang puso at pag-iisip ng sinuman na kanyang kalulukan upang maging bahagi ng isang dakila at banal na bayan ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion. Amen. Salamat, Panginoon, sapagkat ang kasulatan ay nakahanda upang pakinggan ang lahat ng mga tao na nagsasaliksik o nagsisihanap ng iyong banal na katwiran. Salamat, Panginoon, sapagkat sa pamamagitan ng ulat ng buhay, dito'y hindi ka nagkukulang, bagkus ikaw ang Diyos na namamagitan at nagtutuno ng lahat ng mga bagay sa ikatitibay ng bawat tinirang mo. Salamat, Panginoon, nagagala kami sapagkat sa lahat ng mga bagay na patuloy namin sinasaliksik, patuloy na iniuhulog mo sa aming puso't isipan ng pagkaunawa upang paingat namin saksiyan ang mga bagay na ginawa mo sa pamamagitan ng kautusan at patutuo ng mga dakilang apostol. Amen. Salamat, Panginoon, patuloy ang aming dalangin na mangusap ka sa puso't isipan ng sinumang taong makakadinig ng mabuting balita, na nagbubuhat sa isang banal na bayan. Ito ang tanging pag-asa. Dito nakasalalay ang lahat sa kaligtasan ng kaluluwa ng lahat ng mga tao na tumatahak sa buong sanlibutan. Amen. Patuloy namin nadalangin sa iyo ang banal na bayan na saan mang dako ng daigdig sila naroon. Tunay na ang lahat ng mga banal ay nangalat, tatapat sa iyong paningin. Kami isang bayan lamang na nagpapatutuo sa lahat ng mga ginawa mo. Kung gayon kami, namamasdan mo sa iyong damong lulupan sa sangkalangitan. At ikaw ang tatawag, ikaw ang pipili, ikaw ang hihirang ng lahat ng mga banal na itinakda mo ayon sa iyong sariling kapamahalaan. Amen. Salamat, Panginoon. Ang aming buong pagtitiwala ay patuloy naming nilalagak sa iyo sa pangalan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon na manunubos. Tayong lahat na magkakapatid ay magsipagsabi ng Amen. 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 Thank you, Lord. Napakadami.